Isang mapagpalang araw sa lahat. Ako si Jamela at maligayang panonood muli sa Book and I. Ito ang programa na titingin sa iba't ibang mga libro at ang kanilang mga aral na tutulong sa ating lumago sa pananampalataya. Tayo ngayon ay lilipat sa panibagong bahagi ng aklat na ito na umiikot sa pakikibahagi ng simbahan sa kultura. Sa kabanatang ito, masusulipan natin ang pagbabago sa kultura ng kanluran na nagbigay daan sa iba't ibang modelo ng pagtugon ng simbahan sa kultura. Sama-sama nating pag-aralan at tuklasin ang kahulugan ng ang krisis ng kultura sa simbahan. Sa kalagitnaan ng ika-20 siglo, nagsimula ang dramatikong pagbabago sa kulturang kanluranista. Mula sa isang lipunan na ang mga pananaw ay kalimitang kaayon ng katuroang Kristiyano, maging mismong ideya ng moral na otoridad ay nagsimulang kwestiyonin. Dahil dito, lalong naging mahirap para sa mga ebanghelikong simbahan na maging walang pakialam sa kultura. Kaya naman ang tanong natin ngayon ay, paano nga ba nakipag-ugnayan ang mga ebanghelikong simbahan sa kultura sa malaking bahagi ng ika-20 siglo? Ang unang pananaw na ipinakita ng may akda sa kabanatang ito ay ang tinatawag na pietismo. Tinuturing ito ang kultura bilang isang bagay na hindi mahalagang pakialaman at naniniwala itong ang pagdami ng mga Kristiyano ang siyang magpapabago sa lipunan. Ngunit ayon kay James Hunter, sa kanyang argumento ay sinabi niya, ang dami ng bilang ay hindi laging katumbas ng impluwensya. Dagdag pa rito, tulad na lamang ng sinabi sa aklat, ang katotohanan ay kung hindi seryosong pag-iisipan ng simbahan ng kultura, kung alin sa mga bahagi nito ang mabuti, masama o walang kinalaman batay sa Biblia, unti-unting matututunan ng mga miyembro nito ang mga pagpapahalaga ng kultura nang hindi nila namamalayan. Sila ay maaangkop at matutulad sa kultura kahit pa talibas ito sa kanilang layunin. Kaya naman unti-unting nawala ang pietistikong pananaw at nagsimulang maghanap ang mga ebangheliko ng mga modelo kung paano iuugnay si Kristo sa kultura. Dahil dito, nagsimulang lumitaw ang dalawang kilalang modelo. Ang una ay mayagat sa Kristiyanong pananaw na nananawagan sa mga Kristiyano na makibahagi at baguhin ang kultura sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng kanilang bokasyon mula sa isang natatanging pananaw Kristiyano. Kalaunan, nagkaroon ito ng isa pang sangay na tinatawag na religious rights na ikonekta ang konsepto nito sa pagkilos pampolitika na sumusuporta sa konserbatibong polisiya. Ang pangalawang modelo ay kilala bilang kilosang secret church. Dito, ang mga hindi Kristiyano ay hindi kinakailangang lampasan ang mga lalaking hadlang ng kultura upang maging mananampalataya. Layunin nitong muling likain ang simbahan sa pamamagitan ng pag-aangkop ng mga teknik mula sa mundo ng mga negosyo upang maging kaakit-akit sa sekular ang simbahan. Marami sa mga batang leader na ebangheliko ang sumang-ayon na kapwa nabigo ang dalawang modelong ito sa tamang pakikitungo sa kultura. Hindi nagtagal, tumugon ang mga Kristiyano hindi lamang sa pagbabagong kultural kundi pati na rin sa dalawang modelong ito. Ngayon, ano nga ba ang nais ipakita ng may akda dito? Hayaan ninyong sabihin ko ito at tapusin sa isang sipi mula sa aklat. Ang pangunahing layunin ko sa pagsusuri ng mga modelong ito ay imungkahi na ang tamang paraan ng pakikibahagi sa kultura ay nasa maingat na pagbalanse sa pagitan ng ilang magkakasalungat na pananaw. Ang pag-usbong ng mga modelo na tumutugon sa pagbabagong kultural ng kanluran ay bunga ng masusing pag-aaral at matinding hangarin na gawing makabuluhan ang ebanghelyo sa kanilang kultura. Oo, tiyak na ito ay may mga kalakasan at kahinaan. Ngunit ang nais kong bigyang diin dito ay ang kanilang pagkilos upang maging angkop ang ebanghelyo sa kanilang kultura. Paano naman tayo? Paano natin ito ginagawa? Nagsusumikap pa tayo na gawing makabuluhan ang ebanghelyo sa ating komunidad. Marahil ito ay isa na namang panawagan sa atin ngayon na matuto mula sa kanila at pagkaaralan kung paano makikibahagi sa kultura nang hindi nalilimutan ng ating misyon bilang Kristiyano. At ito ang bahagi ng aklat na mayroon tayo sa araw na ito. Nawa kayo ay may natutunan at ang kapayapaan ni Kristo ay sumainyo. Muli, ito ang Book and I.